Hello mga tambay, ako si Pio Balbuena at meron akong kukwento sa inyo. Nagsimula kami sa tambayan nung nasiraan ako dati. Tapos may nakilala akong mekaniko na ang pangalan ay Buddy. Ang na-meet kong gumagawa ng sasakyan. Taga doon lang siya sa area namin, kailangan ng magawa yung sasakyan para mapaandar hanggang sa naganap ako ng mekaniko doon. May nakita akong mga mekaniko at may lumabas na si Buddy. Magaling siya ng mekaniko doon sa area namin kung saan yung lumang tambayan. Nung time na yon nagsisimula na ako sa pagmomonolog ng mga face shield, yung mga kung ano-ano mga kalokohan ng mga monolog na ako lang mag-isa. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng comedy skits na serye na sa phone lang ginagawa. Kasi hindi ako sanay ng ganito, yung parang ganito, yung pagbablog, di ba? Hindi pa ako masyadong sanay ng ganito eh. Sabi ko, gusto ko ng mga comedy skits, tapos ide-direct ko siya gamit lang yung cellphone, tapos one take lang. Isip na character na ang pangalan ay Balong. Magiging si Balong. Tapos na-meet ko nga tong si Buddy, siya yung mekaniko. So, nung time na ginagawa yung kotse ko, pupunta ako sa talyer nila, sisilipin ko yung sasakyan. Pagpunta ko doon, lumabas siya, tinanong niya ako, sabi niya, "Oh, bro, okay na. Medyo i-check na lang ng konti yung unit mo kasi may gagawin pa." So, doon sa tambayan na yun kung saan yung talyer niya, yun yung lumang-lumang tambayan. Hanggang sabi ko kay, kay Buddy, sabi ko, "Alam mo, meron akong bagong ginagawa eh. Meron akong gustong gawin na skit pantроpahan, pambarkada, yung mga pantambay. Kasi ako kuripot kunyari sa eksena, ako si Robert, tapos meron akong pangalan na si Balong. Kaya mo ba umakting? Ako bahala sa'yo." Sabi ko sa kanya, "Ako bahala sa'yo." Sabi niya, "Ay, hindi ako sanay sa mga ganyan, bro. Mga ganun-ganun siya kasi hindi ako pwede sa ganyan." So, umalis si Buddy, pumasok sa loob. Hanggang sa lumabas siya, paglabas niya, naka-shades na, tapos may hawak na salamin tsaka tsate. Ano bang gagawin, bro? Ayaw niya, pero nagtatawa ako kasi biglang naka-shades na. Gusto pala niya. So, doon nagsimula yung history nung bakit siya naka-shades. Sabi ko, wala kang gagawin dyan. Nakatayo ka lang. Hindi pa sanay umacting-acting si Balong eh. Hindi pa siya sanay umarap sa camera. So, sabi ko, diyan ka lang. Huwag gagalaw, basta nagtsachani-chani ka lang dyan. Basta ako yung magsasalita. Balong! Dami mong pera, Balong ah! Pwede magpainom ka naman. At yun yung unang lumabas na nakita si Balong. And eventually, kinabukasan, isang araw lang, nag-viral yung video na yon. Parang umabot ng 2 million views in less than a day. So, ang ginawa ko, sabi ko, isa pa, sabi ko sa'yo, kaya mo eh. Hanggang sa nabuo yung character ni Balong at yung Buddy, hindi na si Buddy nung time na yon pag nagsishoot kami. Ako naman si Robert noon, hindi ako si Pio. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yun mga tol, yung tambay serye, naging tambay kami. Hanggang sa naging pambansang buraot siya. So, naging pambansang buraot, tas lagi niya akong binuburautan, tas wala siyang pang-ambag sa inuman. As in, wala siyang pang-ambag sa inuman, mga tol. Siyempre, ako, bilang isang dating tambay, dating walang pang-ambag, sabi ko, yung mga ginagawa namin sa tambayan noon, baka maraming makarelate, di ba? Kasi yun yung mga tunay na nangyayari sa tambayan. Kaya lumabas yung tambay, may ambagan, may burautan, may kuriputan, may tagabili. Hanggang sa nabuo at nakilala yung karakter. Tapos, siyempre, nung time na yun, buntis yung asawa ko, si Ira. Pinagbubuntis niya nung time na yun, yung unang-unang anak namin, si Baby Hailey. So, doon ko nakita naman si Balong na talagang maasahan mo siya sa lahat ng bagay and hindi kanya iiwan kasi kahit nasiraan na yung kotse namin noon, talagang pupuntahan niya kami. Knowing na wala pa siya sa hindi pa siya si Balong noon, hindi pa siya nag-shoot. Bilang mekaniko pa lang siya noon Bilang mekaniko, hindi kanya talaga papabayaan. Yun nga lang, medyo buraot na din talaga si Balong noong time na yun kasi papunta yan sa bahay tapos tatanungin kami, kunin mo yung magbabayad ako ng bibili ako ng tornilyo. Sabi ko, magkano yung tornilyo? 2.5 yung tornilyo. Tornilyo pa lang kay Balong yun. Sabi ko kung anong tornilyo ginagamit yan nung time na yun. So yun mga tol, nung nagsimula kami, puro ganun. Isa-isa nang na-discover yung tambay. So yun nga, buntis si Ira nun, tuloy-tuloy. Sumabog talaga yung tambay serye nung nagsisimula. Nagulat din kami kasi kahit si Balong nun, pag pupuntahan ko sa talir para i-follow up yung ginagawa niya sa sasakyan, sabi niya sa akin, "Bro, anong ginawa mo?" Sabi niya ganun. "Bad yung pangalan ko, ba't yung mga tao dito, yung mga rider dito, Balong na ng Balong?" Sabi ko, ibig sabihin, ayan na yun, gumagana na tayo, yung Robert and Balong skits, ganyan. Nasa habang buntis si Ira nun, hindi rin sanay umarte si Ira kasi sobrang mahihain ni Ira. Sobrang mahihain siya ng time na yun. Habang buntis siya, sabi ko, hindi, kailangan meron ako isang karakter dito. Si Robert, nakabuntis si Robert, ginagawa akong ganun, hanggang sa, pati si Ira, napa-acting na rin sa tambay serye, yun yung unang-una rin niyang labas. Hanggang sa natuto na rin si Ira, na malabanan yung hiyaya, hanggang sa ang galing-galing na rin niya, na para sa akin na humarap sa camera, magaling na rin siya mga content. Sabi ko, nag-upgrade kami kasi gusto ko talagang aralin yung paggawa ng mga pelikula, yung mga short films, saka gawin na yung skits hanggang sa nag-upgrade kami ng konti. And tuloy-tuloy pa rin kami hanggang ngayon, 4 years na. So ngayon, bakit tambay? Kasi yung tambay, alam mo marami din natutulong talaga yung mga tambay, di ba? Katulad nung sila yung magtuturo sa'yo kung saan yung mga daan, pag naliligaw ka. Marami talaga sa mga tambay na sobrang talented pero hindi pa lang nade-discover. Iba nahihiya o kaya wala pang opportunity na kumakatok sa kanila. Natuwa ako sa
sa ganung pangyayari dahil si Balong na-discover nga at nagkaroon ng pangalan kahit paano, sabi ko pwede pa tayo mag-discover ng ibang mga tunay na tambay na alam natin baka may talent din talaga na kayang gawin bukod sa kahit anong mga talento pa. So bakit tambay? Tambay, di ba yung verb, di ba? So verb, ibig sabihin verb is an action word. Parang tambay, nakatambay ka, di ba? So tambay, yun yung tambay. Pero yung tambay na binuo namin is sa community, kaming mga tambay, yung mga tao mismo o yung komunidad ng mga tambay. So pagkatapos nun, nung nabuo yung tambay, pa-audition kami online nung time na yun, tapos sobrang daming mga nag-audition and then nakilala namin si Mata, pumasok sa amin si Mata, pumasok sa amin si Damulog, yung best friend ko, at yung si Boy Turok, pumasok na rin yung mga yan. Tapos sila Buboy naman noon, medyo may mga kanya-kanyang responsibility sa buhay nila. So ngayon, sabi ko, paano ba ako pwedeng makatulong sa mga tambay o ibalik yung mga suporta na binibigay nila sa amin? Sabi ko, pwede ako gumawa ng isang produkto, pwedeng makatulong din sa mga tambay para makapagtinda sila. No? Kahit nakatambay sila, pwedeng dagdag pagkakitaan o pang-ulam man lang o pantawid sa araw-araw. Hanggang sa nabuo yung Tambay Cup. Lumabas yung Tambay Cup version 1. Nung nabuo yung Tambay Cup version 1 kasama ang Legends, so nabuo yung version 1, kami pa lang ang mga nagre-resell nun, yung Team Tambay, no? Kami lahat, sama-sama kami dyan, no? Hanggang sa sabi ko, kailangan natin tumulong sa mga tambay na baka gusto nila na magkaroon sila ng diskarte, tapos ako naman, gagawin ko yung branding. So, ibig sabihin ng branding, parang itutuloy-tuloy natin yung pagpapaganda ng brand, yung pagpapaganda ng, yun lahat. Pati sa quality, syempre, ganyan. Hanggang lumabas yung kauna-unahang Tambay Cup, yung version 1 na limited lang. At yan yung pinakamataas yung value ngayon. Hanggang sa lumabas na yung version 2, tas nagugulat kami, unti-unti na talagang dumadami. Sobrang dumadami na nagkakaroon na rin ng mga resellers sa iba't ibang lupalop ng lugar. Pati sa ibang bansa, umabot na. So sabi ko, wala, ano na nangyayari dito? To the point na kahit yung mga members dun sa Tambay, katulad nila Mata, nila Bambam, yung mga staff ko, yung crew, sabi ko, okay gumagana. At tas nakakatulong pa tayo sa mga tambay. Sabi ko sa inyo eh. So yung mga tambay ngayon, nagkaroon ng diskarte dito sa Sombrero, lumabas yung Tambay Cup. Actually, hindi naman talaga ito mahal, mga tol. Kung ikukumpara mo talaga sa mga merong mga ibang mahal kasi sobrang limited nun. Kasi pag sobrang limited, natural, wala na mapagkukunan, magtataas yung value. Pero meron din kami mga cup, hindi naman sobrang limited. Yung sakto lang. So, yun yung mga nakukuha nyo ng SRP, pero pag na-sold out na rin yun sa amin at pag naubos na, tumataas pa rin ng konting value. So, bakit? Nakukuha lang naman nila yung cup sa amin ng 1.3. Benta nila ng 1.650 pataas. Bakit? Kasi meron silang 350 pataas na tinutubo para sa pantawid nila sa araw-araw. At mga tol, nakakatuwa. Habang tumatakbo yung biyahe ng Tambay Cups, 3 years pa lang yung Tambay Cups eh. Or 3 years. Tumatakbo ng first to second year yung Tambay Cups. Nagugulat kami sa kung ano na yung mga nararating ng mga masisipag na resellers ng Tambay. Sila yung mga literal na tambay, walang pandiskarte, pero dahil sa Tambay Cup, nagkaroon na ng pagkukunan pa sa pang-araw-araw at pantustos nila sa pamilya nila. May mga nakakabili na kahit papano ng mga sasakyan, nakakabili ng pantustos sa pag-aaral ng mga anak nila, pampagamot sa mga mahal nila sa buhay, pangkain nila sa araw-araw. So ako, okay to. Sabi ko, itutuloy ko to kasi kung ganyan ng ganyan yung feedback, bakit ko susuluhin? Mga tol, in reality naman, di ba, alam nyo naman, actually, nakailang ulit na ako sabihin to, pero hindi ako magsasawa kasi yung iba sa inyo, hindi pa naman alam. Kaya ako to ginagawa, yung content ngayon. At binigyan ko kayo ng insights kung ano at kung paano nagsimula itong tambay. So pagkatapos nun mga tol, nung naririnig ko na yung mga ganun na nagkakaroon na meron ng nakatutulungan, may mga kumikita na, sabi ko gusto ko pang palawigin para maipakalat pa na may natutulong yung Tambay Cup. So yun nga, in reality, pwede ko naman to itinda mag-isa ng online at mas malaki pa to, sa totoo lang, mas malaki pa yung tutubuin ko. Bakit? Sa amin kayo makakabili ng rekta ng paisa-isa, pero hindi ko po ginawa. Bakit? Babalikan ko yung istorya ng tambay nung nagsisimula kami. Nung nagsisimula yung tambay, parang sabi ko, ang kapal naman ng siguro ng mukha ko na para angkinin yung tambay, di ba? Matagal naman nang nandyan yan. Pero yun nga, matagal nang nandyan yung salitang tambay na community hindi yung tambay na verb. Ako yung gustong magbigay na patatagin at bigyan ng pag-asa, yung mga tambay na nawawalan na ng pag-asa at magkaroon kami ng kahit na papanong diskarte. Magkakasama kami na parang merong interaction, di ba? Natupad yung tambay na buo. So inayos namin yung lahat ng pangalan niyan, no? Ang tagal na palang nandiyan yung tambay, tas walang may-ari ng pangalan gasa. Kinuha natin yung ni-register natin on paper. Syempre, bago ka makapagtayo ng isang kumpanya o ng isang negosyo, kailangan may pangalan. So nirehistro po natin lahat 'yan. Magmula sa lahat ng mga kakailanganin bago natin sinimulan. Sabi ko sa sarili ko, naiinis ako kasi nakapangalan sa akin yung tambay, 'di ba? Yung tambay na napunta sa akin kasi nga for the longest time wala. Sabi ko, tambay, yung name ay owned ng kumpanya namin, tas nakapangalan sa Pio Balbuena. Sabi ko parang ayoko naman isipin ng mga tao na parang inaangkin ko yung tambay or parang sobrang self-entitled ko. Hindi kasi ako, ayoko ng ganun. Hindi ko to sosolohin. Isang part yun na yung mga gusto sa ginagawa natin, baka makaambag to sa kanila and makatulong, kaya hindi natin sinolo. Dumadami na po yung mga resellers namin
sa Tambay Cup. Sa tingin ko, hindi pa nila ito alam. Hindi pa nga nila alam kung paano sila makakakuha ng Tambay Cup eh. Kaya nagsisimula pa lang kami. So ngayon, sobrang saya ko kasi ngayon mga tol, nasa version 17 na tayo. Ito yun. Sa lahat po ng hindi nakakaalam, pang-17 na natin to in 3 years. Actually, magti 3 years pa lang. Ito yung version 17. Dito naman ako mas nag-focus pagdating sa mga quality. Even the snap, meron siyang embossed na ganyan. Bakit? Para kahit tumaas yung value sa mga resellers, deserve pa rin nung bibili na sumusuporta sa tambay na magsusuot nito yung presyo. Kumbaga worth it pala yung presyo kasi yung quality niyan. Even yung timpla nung fabric nito, sariling timpla natin yan. As in talagang pinag-aralan din natin yan para maipuro natin. Ibig sabihin, hindi ito yung kinuwan sombrero na blanks tas tinatakan. You know, sariling timpla at fabric din natin yan. And hanggang sa mga etiketa na may QR para safe na safe din, yung mga bumibili at sumusuporta. Maraming etiketa at yung snap at syempre pagdating sa kahon na sobrang tibay. Pwede ko naman talagang solohin at ibenta na lang. Wala pa akong masyadong isip. Pero sabi ko, mas masarap sa feeling na nakikita mo na sama-sama kayong kumikilos, sama-sama kayong tulong-tulong, at may naniniwala sa mga pangarap mo. Sobrang sarap kasi ng feeling ng ganun, tol. Di ba minsan yung parang nawawala na tayo ng pag-asa sa buhay, parang gusto na lang natin sumuko, tigilan na lang. Pagtingin mo sa paligid mo, merong iilan ng mga taong naniniwala pa rin sa mga pangarap mo na magiging dahilan para sabihin mo sa sarili mo na bakit ako susuko? Bakit ako titigil abutin yung pangarap ko? Merong isa o dalawang tao pa rito na nagsasabi na kaya ko to at naniniwala siya dun sa mga goals na gusto kong marating at willing siyang sumama. So kapag may nakikita akong mga ganon, hindi yun usapin sa akin kung marami, kung ilan yung bilang nila. Pero kapag may ganon, mas lalo akong ginaganahan na abutin yung pangarap ko. At sana ganon din kayo dahil kasama namin kayo dito. Yung version 1, sa totoo lang mga tol, eto magiging honest ako, kahit ako wala ako nung version 1 nung Tambay Cup. Pero meron ako ditong version 2. Ang dami kong wala pang version. V3 nga, wala rin ako nung version 3 oh. Ito, ang meron ako version 7 no. Ito yung Diamond, tapos ito yung version 16. Diyos ko, ang dami sinabi dyan, ginaya daw yan. Ito mga to. Tambay, kita nyo yung quality niyan. Meron din kami nilabas na Dad Hat. Ito naman ang Tambay Cup, pinakabago, version 17 S2. Ibig sabihin, series 2. Ito yung mga line-up ng mga original designs and talagang para sa atin din lahat. So, nakakapangadalawang version pa lang tayo ng series, no? Ng serye. Kaya siya S, no? Kaya Tambay Cup V17 S2, Serie 2 or Series 2. Alam mo yun, ang sarap palang mangarap, di ba, pag marami rin kayong magkakasama. Nakakatuwa, syempre, dahil unti-unti, nalalaman mo na meron palang mga tao nakakapagtawid ng mga pangarap nila gamit yung nagawa natin. Sobrang saya sa feeling na even yung mga kasama ko dito sa Tambay, sa kumpanya na binuo namin, nakakapagtawid na rin sila sa araw-araw and may napupuntahan na rin yung mga pangarap nila. And ayun naman, hindi naman palagi sa pera yan mga tol eh. Malapakalaking bagay na, di ba, minsan na meron tatapik sa likod natin na parang, huy, abutin mo yung pangarap mo, huwag kang mawawalan ng pag-asa, huwag kang susuko. So, madalas natin yan naririnig sa mga mahal natin sa buhay, sa mga malalapit sa atin, sa mga importante sa atin. Pero minsan, di ba, mas maganda rin kung sa sarili natin nagsisimula. Kasi minsan, walang ibang mas tutulong sa'yo o walang ibang mas makakatulong sa atin, kundi yung mga sarili rin natin. Sobrang saya ko sa Tambay Cup. Hanggang sa nagkaroon din ng Tambay Light, no? Meron pang bago Tambay Light na laging sold out, laging ubos. Kaya syempre, matagal gawin ng Tambay Light. So, hindi siya ganun kadaling gawin. Plus, malayo kasi yung pinanggagalingan nun sa Spain pa. So, saka natin naman yun pag-uusapan, mga tol. Ngayon lang, kinuwento ko kung paano nagsimula yung Tambay at yung Tambay Cups. So sa ngayon, meron na kaming 2,500 yata or 3,000 na active na mga resellers ng Tambay na as in lahat ng diskarte na may method mga tol ginagawa nila. Di ba yun naman yung in-explain ko dati, yung diskarte na may method. Pero syempre, tapusin din natin yung mga pag-aaral natin or kaya meron din kami, meron din kami mga resellers na kinukuha nila yung pan-tuition fee nila gamit yung Tambay Cups and ang babata pa nung iba and nakakatuwa kasi mga tol, sobrang galing nila at sobrang sipag nila at graduates na yung karamihan din sa kanila ng mga nag-aaral. Time management lang palagi yan. Sa mga gusto ng side hustle naman, yung parang pandagdag diskarte, pandagdag nakita, pwede rin yung Tambay Cups. Sino naman ang aasikaso nun? Mga tol, 24/7 ang aasikaso sa inyo lahat ng mga tambay. Yung mga kasama rin natin dito. Sinasabi kong 24/7 na yun, totoo yun. Pag nag-inquire kayo sa kanila, as in, 24/7, wala pang 5 minutes, may sasagot sa inyo. Ganun kami ka-agresibo, ganun kami ka-dedicated dito nang sama-sama na abutin lahat ng mga pangarap natin. Hindi naman perfect palagi yung takbo eh. Magkakaroon ka ng pagdadaanan mo ng mga problema. Ganun naman sa biyahe, minsan may lubak, di ba? Hindi naman palaging smooth yung daanan. And we are ready. At sinasabi ko naman palagi sa mga tambay na kasama palagi yan,
kapag meron tayong inaabot na mga pangarap. Kapag gusto nyo, wala namang pilitan to, pero sama-sama kami ng mga tambay dito, gusto ko rin magpasalamat at kunin tong oportunidad na to para magpasalamat sa walang sawang sumusuporta sa amin, magmula sa skits na mga kalokohan namin, magmula sa mga short films na ginagawa namin, pati dito sa mga sombrero, sa tambay light, sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa amin palagi. And minsan, sasabihin mo rin sa sarili mo na parang, may mapupuntahan kaya tong pangarap ko? Meron kang diskarte o negosyo na ginagawa ngayon, pero parang walang nangyayari. Parang, ba't ganun? Sobrang sinisipagan ko naman, tuloy-tuloy naman ako. Parang gusto ko na lang tumigil kasi wala naman nangyayari sa lahat ng mga pangarap ko. Mga tol, 12 years ago, nung nagsisimula ako, abutin lahat ng mga pangarap ko. Nagsimula ako sa pagrarap, tapos hanggang sa extra ako sa mga pelikula. Hindi ko tinigilan lahat ng mga pangarap ko kasi hanggang sa nagsimula rin ako sa pagtitinda ng mga kung ano-anong t-shirt at kung ano-anong mga pwede kong mabenta. Huwag mong titigilan yung pangarap mo kasi hindi mo malalaman kung kailan. Malay mo, ngayon ka susuko, paano kung bukas na pala darating yun? Hindi mo masasabi kung kailan darating o kailan ibibigay sa'yo yun eh. May mga bagay na kahit anong pilit natin talaga, hindi talaga para sa atin kasi hindi yun yung nakatadhana para sa atin. Meron din naman mga bagay na kahit na sobrang sipag na at sobrang lupit na nung ginagawa mo, pansin mo bakit parang wala pa rin nangyayari. Kasi yung blessing, inaantayan yan ng timing. Ibig sabihin, pag yun na yung perfect timing na para sa'yo, saka lang siya darating. Alam mo, merong mga bagay na kapag binigay pala sa'yo ngayon yun, hindi pala maganda yung kalalabasan. Kaya, kailangan ng timing. And, huwag kang titigil kung sa tingin mo na panghihinaan ka na ng loob. Isipin mo na lang na marami pang mga tao dyan, mas malupit at hindi sumusuko. Ibig sabihin, marami pang mga tao na mas matindi mga pinagdadaanan nila sa buhay pero hindi sila sumusukong abutin yung mga pangarap nila kasi alam naman nila na may mangyayari at mangyayari basta hindi mo lang titigilan, huwag mo lang susukuan at saka lalagyan mo lang ng method. So ayun na nga, katulad ng ibang mga resellers namin dito, may iba't iba silang mga diskarte na may method. Meron dito mga nagla-live online selling, talagang sobra, iba-iba. Meron naman yung iba, may mga store, may mga tindahan na sila kung saan-saan. Kaya hindi kami nagtitinda talaga ng paisa-isa. Kasi para talaga to sa mga tambay. Sama-sama tayo dito sa Tambay Cup. Marami pa akong ikukwento sa inyo. Mga tol, nung nagsimula yung kumpanya ng tambay, talagang sa kalsada at saka doon lang kami sa mga bahay namin, nag-aayos ng mga sombrero kasi wala namang kaming paglalagyan ng mga caps. At saka, syempre, wala naman nagsimula na malaki kayo kaagad. And hanggang ngayon, inaabot pa rin talaga namin din yung mga pangarap namin, yung goals namin, no? So, kapag naabot mo na kasi yung certain goal mo, meron ka pa ulit isa pang gustong abutin na mga pangarap mo para rin makatulong ka sa ibang mga tao. Nung nagsimula kami siguro mga around version 1 and version 2, ito yung version 2. Yan, nung mga around version 2 na yan, syempre, pagkatapos nung caps, kailangan yung packaging mo, nung box na yan, maayos, 'di ba? Sobrang tibay nun, yung brown. Hanggang sa, syempre, kailangan rin namin ng sticker o yung mga pandikit na tinatawag, yung mga stickers, ganyan. Yung mga ganito. So, dati, nagpapagawa lang tayo ng mga stickers. Ayan, dami ko stickers dito. Gusto mo ba? Kaya naman! So, ayan, tol. Nung nagsimula kami yun, dati, kumukuha lang kami sa iba. Syempre, dahil hindi naman sa amin yung stickeran, syempre, kailangan mag-aantay ka dahil syempre, yung mga papagawaan namin ng sticker, may mga ibang bagay din na ginagawa. Tsaka may mga naka-line up silang trabaho. Ganun lang, tol. Talaga mag-iipon lang na mag-iipon. Tapos yung mga ipon mo, ilalagay mo pa sa bagay na mas magpapalago pa sa'yo. Ganun lang. Medyo masaya tayo, nakagaan kahit pa paano. Kasi meron na rin tayong sariling stickeran. Ayan, dali kayo dito. Dito sa process ng stickeran. Papakilala ko sa inyo si Kuya Dennis. Ito yung ng stickeran. Si Kuya Dennis. Let's go, Kuya Dennis. Si Kuya Dennis, kasama ko na to dati pa nung nagsisimula ako sa mga t-shirt, no? Ito yung naghahagod ng mga t-shirt ko. Ano yun? Mga 5 years ago. 5 years ago. Kami ni Kuya Dennis. Day ones ko to sa pagdiskarte ng mga paninda. Kaya siya ang pinag-manage ko, ang manager dito pagdating sa mga printing. Kasi kasama ko na to dati pa. So dito namin ginagawa yung mga stickers namin para sa mga tambay. Sa Tambay Cups, marami pang iba, mga stickers, tarpaulin, lahat kung ano-ano pang pwedeng gawin. So etong makina na lang na to ang gumagawa ng lahat ng yun. So bibigyan namin kayo ng sample ni Kuya Dennis kung paano ginagawa yung mga sticker ng Tambay Cup. Paano ba natin to ginagawa, Kuya Dennis? I-set up muna doon sa computer, boss. Siyempre, kailangan ng computer. Nakaabang naman na yun eh. Oo, nakaabang na. Pipindutin na lang ni Kuya Dennis. Yan, yari kay Kuya Dennis yan. So ayan ang ginagawa namin dyan. So, lagi yan guys sa pag-release day. Siyempre, pati dun sa factory natin ng Tambay Cups, yung mga sombrero dun, lahat ng quality nun, talagang inaasikaso natin, binabantayan din natin maigi. Para solid na solid pag dumating sa mga sumusuporta sa Tambay. At siyempre, from Tambay to riches ang goal. Nami-misinterpret nga ng iba eh. Baka akala nila mayaman ako. Hindi pa tayo mayaman lahat. So, from tambay to riches ang goal natin. At may kanya-kanya namang meaning ang riches. Ibig sabihin, ano ba ang riches sa'yo, di ba? Pwedeng yung riches mo ibang bagay. Hindi naman palaging sa pera. Basta, from tambay to riches ang goal.
Ayan nga pala, bigayan ng mga sumusuporta sa atin. Shoutout dito ha. Dinidisplay natin yan, hindi natin tinatapon lahat ng mga binibigay ng sumusuporta sa atin. Ayan. Mga nagmamahal sa atin. So, si Ralph Pangilinan, 2023. Si Art Guy. Handmade yan, mga tol. Dinidisplay natin lahat yan dito. Tignan mo kung gaano kadaming sticker yung magagawa. Huwag kayong mag-alala mga tol ha. Pag nakita nyo ako sa daan, huwag kayong maya. Bibigyan natin kayo ng sticker dyan. Pagka merong naitabi, syempre pag ubos na, wala na. So, ayan. Yan yung mga sticker. So, kay Dennis, ilang mga sticker ang kaya nating gawin sa loob ng isang araw? Sa tingin mo? Mga 3,000. 3,000 sticker ang kaya namin gawing sa isang araw. Grabe yun Lupit mo dun. At alam nyo ba, nung nagsimula kami ni Kuya Dennis sa stickeran na to, parehas kaming walang alam. Parehas kaming walang alam. Pero yun yung sinasabi ko, Kuya Dennis, di ba? Kabado kami kasi di namin alam paano namin to sisimulan eh. Di ba? Paano ka magsisimula? Paano mo gagawin to? Eh, ang dami naming sticker na kailangan. So, ibig sabihin mga tol, walang hindi na pag-aaralan. So, kung meron kang gustong gawin, gustong diskarte na gawin, pag-aaralan mo lang ng pag-aaralan, lalaanan mo ng pagod, oras, puyat. Yun yung mga sakripisyong kapalit nun. Minsan kasi yung mga tao nakikita na lang kung ano yung resulta eh. Hindi na nila nakikita kung ano yung pinagdaanan. So, kailangan tingnan mo rin kung bakit ganun ba yung resulta niya, bakit ganun yung kinalabasan. So, tingnan mo rin kung ano yung mga pinagdaanan niya sa buhay na mga sobrang solid. At nga pala, syempre, para sa mga sumusuporta ng Tambay at sa lahat ng resellers natin, laging libre ang mga stickers na yan. Hindi namin yan binibenta para sa inyo. Meron kayong Tambay Caps, laging may kasamang mga stickers yan. So, shoutout sa inyo lahat mga Tambay. So, yun. High quality talaga yung pinoprovide na itong makina na to. Shoutout sa lahat ng mga tropa dyan. So, alam nyo na yan, para yan sa inyo. Saka yung printer, high quality din. Medyo masakit sa bulsa yan. Ready na yon. So, kita-kits mga Tambay sa susunod. Huwag tayo titigilan lahat ng pangarap natin. Lahat tayo may kanya-kanya pa mga pangarap na hindi dapat sukuan at kailangan natin gawin to para sa mga mahal natin sa buhay. Kaya ano pa gagawin nyo? Tambay all day, Tambay worldwide, Tambay Caps, Tambay Light, lahat na. Tambay, let's go. Pew! Akas talaga ng Tambay Cap po. Pwedeng pangarap, pwede rin palikod. Kita-kits mga Tambay.